Ang mga pulis ay marahas na sinipa ang pinto ng aking kwarto ng eksaktong 1:47 ng umaga na may nakakasilaw na flashlight. Ang pangalan ko ay Isabela at ako ay 32 taong gulang na nakatayo ng perpektong tahimik sa isang durog na silid habang dalawang opisyal ang sumugod pasulong. Ipinakita nila ang warrant ng pag-aresto habang agresibong binabaligtad ang aking mga gamit upang masiguro ang agarang lugar. Isang opisyal ang humawak ng bastos sa aking balikat bago binasa ng malakas ang opisyal na kaso sa buong bahay. Ikaw ay inaresto dahil sa panloloko sa estado. Sumigaw siya ng malakas sa natitirang alingawngaw ng basag na kahoy. Tumingin ako lampas sa kanyang madilim na uniforme papunta sa hallway upang makita ang aking mga magulang na nakatayo roon na may mahigpit na nakakrus na mga bisig. Isang malawak na ngiti ng purong kasiyahan ang kumalat sa mukha ng dalawa habang sabik nilang pinapanood ang aking orchestrated na pagbagsak. Nakatayo sa tabi nila ang aking nakababatang kapatid na may hawak na smartphone nang mataas upang kunan ang bawat mapanghiyang anggulo para sa internet. Siya ay nagbo-broadcast ng live video ng aking pag-aresto habang masayang binabasa ng malakas ang mga mapuot na komento mula sa mahigit 1 milyong aktibong manunood. Pinanatili kong ganap na blanko ang aking ekspresyon dahil ang panik ay palaging ang pinakamasamang kaaway ng kaligtasan sa anumang krisis. Sumulong ako ng kusang loob na inihahain ng dalawa kong kamay upang hayaang ikandado ng ligtas ang malamig na metal na handcuff sa aking mga hubad na pulso. Hindi ako lumaban o nakipagtalo sa mga opisyal dahil alam ko na kung paano babalik ang detalyadong bitag na ito sa kanila. Maligayang pagdating sa revenge mode, kung saan ang pinakamadilim na lihim ng pamilya ay sa wakas ay kinaladkad sa walang awang liwanag. I-click ang like button at i-share ang video na ito sa sinumang nagtaksil sa kanilang sariling dugo. Iwanan ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba at mag-subscribe sa channel upang malaman kung paano ko ipinadala ang mga tunay na kriminal diretso sa pambansang bilangguan. Ang walang humpay na kumikislap na ilaw mula sa smartphone ay unti-unting nawala sa likod ng malamig na metal na pinto ng patrol car. Agad na bumalik ang isip ko sa isang partikular na hapon na eksaktong 3 buwan bago ang magulong hatinggabing pag-aresto. Nagmaneho ako papunta sa Maynila upang dumalo sa opisyal na pagbasa ng testamento ng aking yumao ng lolo sa prestihiyosong law firm sa downtown. Ang paglalakad papasok sa malinis na conference room ay nakaka-suffocate dahil napilitan akong umupo sa parehong mahogany table kasama si nanay, tatay at si Liza. Hindi kami naging malapit na pamilya sa anumang paraan, ngunit ang nadarama na tensyon mula sa kanilang panig ng silid ay ganap na walang kapantay. Nakaupo sila na may kapansin-pansing matigas na postura habang nakatitig sa aking direksyon na may malalim na entitlement na hinaluan ng mahinang itinago na sama ng loob. Ang mabigat na katahimikan sa silid ay parang pisikal na bigat na pumipindot sa aking mga balikat bago pa man magsalita ang abogado. Ang aming family attorney na si Marcos ay dumunong ng malakas bago maingat na sinira ang mabigat na wax seal sa huling dokumento. Inayos niya ang kanyang salamin habang binabasa ang karaniwang legal na jargon tungkol sa distribusyon ng maliliit na pisikal na ari-arian bago sa wakas maabot ang pangunahing financial estate. Nanatiling monotonous at profesional ang kanyang boses habang tahasang kinukumpirma na ang buong 5 milyong piso na trust fund ay naiwan sa aking tanging pagmamay-ari. Gayunpaman, sadyang tumigil siya pagkatapos gawin ang napakalaking deklarasyon upang dahan-dahang uminom ng tubig. Pagkatapos ay binasa ni Marcos ang isang lubhang malabong clause tungkol sa agarang paglipat ng administrative authority kung sakaling magkaroon ako ng biglaang legal na incapacitation. Halos yumuko siya sa mesa habang binibigyang diin ang mga partikular na legal na loophole na may napakakalkuladong tono upang matiyak na marinig ng pamilya ko ang bawat pantig. Agad na inihilig ni Liza ang kanyang ulo upang magpalitan ng malalim na makahulugang tingin kay nanay, sinundan ng matalas na nod papunta kay tatay sa kabilang panig ng makintab na mesa. Ang tahimik na komunikasyon na iyon ay may sinistral na bigat na agad na nagpasigla sa bawat investigative instinct na na-develop ko sa aking profesional na karera.
Sinikom ni nanay ang kanyang mga manicured na kamay ng mahigpit bago yumuko pasulong na may ganap na galit na nasusunog sa kanyang malamig na mga mata. Ang batang iyon ay tiyak na hindi karapat-dapat sa perang iyon. Kailangan nating gumawa ng isang bagay. Umiungal siya ng malakas habang ganap na hindi pinapansin ang propesyonal na setting ng legal office. Tahimik na tumango si tatay bilang matibay na pagsang-ayon habang tinataptap ang kanyang mga daliri ng ritmikong sa ibabaw ng kahoy. Nanatili akong perpektong tahimik sa aking leather chair habang maingat na sinusuri ang kanilang hindi kapanipaniwalang kakaibang pattern ng pag-uugali. Wala ni isa sa kanila ang kumontra sa will sa pamamagitan ng normal na legal na channel o humiling ng karagdagang paliwanag mula sa abogado tungkol sa proseso ng distribusyon ng yaman. Sa halip, nagpalitan sila ng mga banayad na nod habang sadyang iniiwasan ni Marcos ang direktang pagtitinginan sa akin sa natitirang panahon ng tensyonadong meeting. Nararamdaman ko ang mabigat na pundasyon ng isang malisyosong conspiracy ng panloloko na mabilis na itinayo sa likod ko. Malinaw na nagbabalak silang i-trigger ang eksaktong administrative vulnerability na kaginhawaang itinampok ni Marcos ilang sandali lang ang nakalipas. Naging blatantly obvious na ang abogado ay nakikipagtulungan na sa kanila. Ang paghamon sa kanila doon sa nakapaloob na conference room ay magiging malaking tactical error sa aking panig. Kailangan ko ng konkretong ebidensya sa halip na emosyonal na argumento, kaya bigla akong tumayo mula sa aking upuan habang kalmadong kinokolekta ang aking mga personal na gamit. Diretso akong naglakad papunta sa mabibigat na glass door ng law office nang hindi bumulong ng kahit isang salita ng protesta o nagbigay sa kanila ng anumang indikasyon na pinaghihinalaan ko ang kanilang madilim na intensyon. Ang pagpapanatili ng element of surprise ay ganap na kritikal upang matiyak na hindi ko aksidenteng alertuhan sila bago ko lubos na maunawaan ang tunay na lalim ng kanilang paparating na pagtataksil. Ang pag-alis ng ganap na tahimik ang aking unang hakbang sa pagbuo ng isang hindi matatagusan na kaso laban sa kanila. Eksaktong 4 linggo pagkatapos ng napakatensyonadong pagbasa ng will, isang urgent security alert email mula sa banking system ang dumating diretso sa aking phone. Hindi nagtagal matapos lumitaw ang notification sa aking screen, patuloy na nag-vibrate ang device ko dahil sa incoming call mula sa senior account manager. Miss Isabella, nakita namin ang maraming failed login attempts mula sa unknown network address. Ipinabatid sa akin ng kinatawan na may malinaw na propesyonal na pag-aalala. Nakaupo akong ganap na tahimik sa aking desk habang mental na sinusundan ang mga digital na bakas diretso pabalik kay Marcos at sa kanyang downtown law office. Iwanan ang account na normal ang operasyon. Alam ko na kung sino ang gumagawa nito at ako mismo ang hahawak. Sumagot ako ng kalmado bago idiniskonekta ang tawag. Ang blatant na pagtatangka na tumagos sa aking financial defenses ay kumumpirma sa aking ganap na pinakamasamang hinala tungkol sa kanilang ongoing na criminal conspiracy. Ang digital intrusion na iyon ay tiyak na hindi ang tanging red flag na walang humpay na kumakaway sa aking direksyon sa mga napaka-stressful na linggo. Palagi kong nararamdaman ang patuloy na sensasyon na malapit na minomonitor ng hindi nakikitang mga individual sa bawat oras na lumalabas ako sa harap ng aking pinto upang gumawa ng basic errands. Para bang may nagsusuri ng maingat sa aking araw-araw na schedule upang malaman kung kailan ganap na walang laman ang bahay ko. Nagdesisyon akong gumawa ng proactive measures sa pamamagitan ng pagbili ng specialized high-definition surveillance equipment at ginugulang buong weekend sa pag-install ng hidden cameras ng discreet sa paligid ng aking living room. Inilagay ko ang maliliit na lens ng perpekto upang masakop ang main entryway kasama ang aking home workspace nang hindi nagiiwan ng anumang visible traces ng complex installation. Ang bagong itinatag kong security network ay hindi na kailangang maghintay ng matagal bago makuha ang eksaktong ebidensya na kailangan ko upang mapatunayan ang aking lumalaking paranoia. Ilang araw ang lumipas, nagping ang mobile device ko ng silent motion detection alert habang nakaupo ako ng mag-isa sa isang masikip na local diner na kumakain ng tanghalian. Mabilis kong binuksan ang live video feed upang makita si Liza na tahimik na binubuksan ang harapang pinto
Gamit ang spare key na tiyak na ninakaw niya mula sa aking bag, ilang buwan ang nakalipas. Gumapang siya papasok sa living room nang may calculated precision bago agad na targetin ang nakalock na drawers ng aking mabibigat na wooden desk kung saan ko inilalagay ang mahahalagang files. Malinaw na naitala ng hidden camera ang agresibong paghalungkat niya sa aking pribadong personal papers habang kumukuha ng maraming litrato ng mga dokumento gamit ang kanyang smartphone. Ang panunood sa sarili kong kapatid na blatantly lumalabag sa aking personal sanctuary ay isang malalim na nakakagalit na karanasan na sumubok sa bawat onsa ng aking profesional na disiplina. Ang sinumang ordinaryong sibilyan ay agad natatawag sa lokal na pulisya upang iulat ang krimen o agad na palitan ang mga kandado upang maiwasan ang isa pang ilegal na pagpasok. Madali kong maisusumite ang crystal clear video footage diretso sa NBI kung saan ako nagtatrabaho upang maaresto siya dahil sa breaking and entering. Gayunpaman, ang paggawa nito ng maaga ay makakahuli lang ng medyo low-level na pawn habang hinahayaan ang mga tunay na mastermind na ganap na makatakas sa anumang tunay na legal na hustisya. Kailangan kong bumuo ng flawless na pambansang kaso na sabay na magbibitag sa lahat ng sangkot sa detalyadong extortion scheme nang hindi binibigyan sila ng anumang pagkakataon na magtayo ng legal defense. Maingat kong kinunan ang encrypted video files mula sa external cloud server at ligtas na inilipat sa aking heavily protected digital evidence vault. Sadyang pinili kong panatilihin ang ganap na katahimikan habang bumabalik sa bahay ng gabing iyon na nagpapanggap na walang anumang hindi pangkaraniwang nangyari. Sadyang iniwan ko ang desk drawers ng eksakto kung paano niya ito mabilis na inayos upang bigyan siya ng ultimate false confidence na ang kanyang covert mission ay ganap na matagumpay. Ang pagpapahintulot sa kanila na talagang maniwala na matagumpay nila akong naloloko ang tanging viable strategy upang ligtas na maakit ang mas malaking isda na humihila ng strings mula sa anino. Pasensyoso akong naghahabi ng inescapable digital web na sa kalaunan ay magbibitag kay nanay, tatay, Liza kasama ang kanilang corrupt legal counsel sa isang decisive retaliatory strike. Eksaktong 72 oras bago ang fateful night ng aking pag-aresto, sinimulan kong ipatupad ang final steps ng aking counter-attack. Ang paparating na sitwasyon ay ganap na hindi ang brilliant trap na mali nilang pinaniniwalaan ng aking treacherous family na matalino nilang itinakda para sa aking pagbagsak. Ito ay talagang isang highly calculated snare na maingat kong idinisenyo upang pilitin silang kumilos ng direkta at gumawa ng malinaw na dokumentadong pambansang krimen. Kailangan nila ng distinct push upang sa wakas ay tumawid sa legal line mula sa tahimik na pagbabalak ng theoretical financial conspiracy tungo sa opisyal na pagpapatupad ng illegal na extortion scheme. Nagdesisyon akong proactively mag-expose ng massive vulnerability sa pamamagitan ng sadyang paggawa ng buong folder na naglalaman ng highly compelling ngunit ganap na fabricated financial transaction records. Inimprenta ko ang mga heavily manipulated pages na nagpapakita ng enormeng offshore bank transfers bago iniwan ang makakapal na envelopes na nakaupo ng conspicuous sa gitna ng aking home office desk. Alam kong minomonitor pa rin ni Liza ang aking araw-araw na galaw, kaya ang pag-iiwan ng mga papel na iyon ng bukas ay garantisadong sabik niyang nanakawin. Dumating si Olivia sa aking property ng hapon na iyon na nagmamaneho ng malaking rental moving truck upang ligtas na isagawa ang susunod na crucial phase ng aming protective operation. Naglagay kami ng napaka-convincing na public performance sa pamamagitan ng pagpapanggap na naglo-load ng ilang mabibigat na piraso ng lumang wooden furniture sa likod ng spacious vehicle para sa benefit ng anumang spying neighbors. Sa katotohanan, lihim niyang inililipat ang lahat ng aking authentic legal documents, kasama ang original trust fund certificates sa isang highly secure location na ganap na labas sa lokal na jurisdiction. Binuhat ni Olivia ang heavily taped carton box na puno ng aking genuine files bago tumigil upang tumingin sa akin na may malalim na pag-aalala na evident sa kanyang postura.
Sigurado ka bang gusto mong hayaang isumite nila ang fake report na ito sa lokal na pulisya? Tahimik niyang nagtanong habang inaayos ang mahigpit na hawak sa mabibigat na cardboard container. Dahan-dahan akong uminom ng dark coffee bago tinugunan ang kanyang worried gaze ng may unwavering confidence. Iyon ang eksaktong kailangan kong gawin nila upang isara ang bitag na ito sa kanilang sarili. Sumagot ako ng smoothly habang tinutulungan siyang isilid ang box sa truck. Nang ligtas nang makaalis si Olivia mula sa aking neighborhood, bumalik ako sa loob ng bahay upang i-finalize ang aking mental preparations para sa paparating na legal storm. Alam ko nang may absolute professional na katiyakan na agresibong gagamitin ni Marcos ang mga planted decoy documents upang agad na i-formalize ang kanilang fraudulent criminal accusations laban sa akin. Sabik niyang uutusan sina nanay at tatay na opisyal na isumite ang forged evidence sa lokal na autoridad upang simulan ang devastating legal strike sa ilalim ng false guise ng pagprotekta sa family estate. Ang pag-file ng ganap na fabricated police report gamit ang sadyang ginawang financial evidence ay agad na itinaas ang kanilang pathetic greed sa isang severe pambansang offense na may massive mandatory prison sentences. Ang bitag ay sa wakas ay ganap ng nakaset sa galaw at ang kailangan ko lang gawin ay maghintay na arrogantly hilahin nila ang trigger. Methodically akong nagtimpla ng sariwang pot ng malakas na black coffee habang sadyang pinapatay ang bawat ilaw sa loob ng tahimik na bahay upang maiwasan ang anumang unwanted attention. Nakaupo akong pasensyoso sa ganap na dilim ng living room na blangkong nakatitig sa nakalock na harapang pinto habang inaabangan ang inevitable loud arrival ng lokal na law enforcement. Lubos kong naiintindihan na ang opisyal na arrest warrant ay mabilis nang dumadaan sa lokal na judicial system batay ng ganap sa kanilang malicious perjury at forged documentation. Aktibo kong tinanggap ang paparating na police raid dahil ang kanilang agresibong interbensyon ay permanente nang ikakandado ang criminal guilt ng bawat taong sangkot sa treacherous conspiracy na ito. Ang pagpapahintulot sa kanila na pansamantalang alisin ang aking pisikal, nakalayaan ang ultimate tactical price na perpektong handa akong bayaran. Ang oras sa paligid ng 2:15 ng umaga sa criminal intake area ay palaging baha sa amoy ng harsh chemicals at nagmamadaling mga hakbang. Matibay akong inihatid sa main processing counter ng mga arresting officers na agresibong kinuha ako mula sa aking pribadong residensya. Malakas nilang inutusan ako na ganap na alisan ng laman ang aking mga bulsa bago agresibong inutusan na ilagay ang lahat ng personal belongings ng maayos sa malamig na metal tray na nakaupo sa counter. Tahimik kong inilagay ang leather wallet kasama ang house keys nang hindi gumagawa ng anumang biglaang galaw na maaaring mag-provoke ng unnecessary physical altercation. Ang buong booking procedure ay systematically idinisenyo upang alisin ang individual dignity, ngunit nanatili akong perpektong compose habang pasensyosong naghihintay sa harap ng elevated booking desk. Ang duty officer na nakaupo sa likod ng makapal na security glass ay mukhang napagod na, habang kinukuskos ang pagod na mga mata sa ilalim ng glaring ceiling lights. Mababagal niyang kinuha ang bagong nilikhang case file bago sinimulang itype ang aking buong legal name kasama ang personal social security number sa centralized database upang maayos na i-finalize ang opisyal na arrest record. Malinaw niyang inaasahan na ito ay isa pang highly routine booking procedure na kinasasangkutan ng standard civilian suspect na nahuli sa panloloko sa gitna ng gabi. Casual niyang pinindot ang enter button upang isumite ang personal data ko sa lokal na law enforcement network habang naglalabas ng malalim na buntong hininga ng profound physical fatigue. Ang mundane atmosphere ay ganap na nasira sa eksaktong segundo na biglang kumislap ang computer screen niya ng nakakasilaw na maliwanag na pulang kulay diretso sa kanyang unamused face. Isang massive warning banner ang agad na materialize na humaharang sa bawat application habang prominently nagpapakita ng bold message na nagsasaad ng Federal Protected Identity na may severely restricted access. Ang localized police software ay ganap na nagyelo, habang ang automated security protocols ay nagsimula ng agarang lockdown ng kanyang terminal
upang maiwasan ang anumang unauthorized local viewing ng aking classified operational background. Ang encrypted system ay aktibong tinatanggihan ang kanilang lokal na jurisdiction habang sabay na nagpapadala ng automated alert sa aking pambansang ahensya tungkol sa aking compromised status. Ang exhausted duty officer ay agad na naging extremely pale habang ang pagod niyang mga mata ay lumaki sa absolute shock sa glaring crimson monitor na nagliliwanag sa kanyang features. Itinulak niya ng marahas ang mabibigat na office chair pabalik. Gumawa ng malakas na scraping noise laban sa tiled floor habang nakatitig sa akin na may genuine apprehension. Agad niyang napagtanto na ang pagproseso ng aking specific criminal file ay ganap na lumampas sa legal jurisdiction ng kanyang lokal na police department sa Maynila. Ang pag-aresto sa isang active federal forensic auditor na may top-tier security clearance ay isang catastrophic jurisdictional error na nangangailangan ng agarang intervention mula sa pinakamataas na available na awtoridad. Frantically niyang inabot ng nanginginig na mga daliri ang mabibigat na desk phone upang matawagan ang kanyang commanding officer ng direkta upang iulat ang massive anomaly. Ibinalibag niya ang receiver sa kanyang tenga habang urgently pinipindot ang keypad upang i-bypass ang normal dispatch channels. System access error. Ano ba ang Federal Protected Identity? Nagtanong ang duty officer habang direktang nakatitig sa frozen monitor na may pure panic sa kanyang boses. Itigil ang lahat ng data entry operations agad. Papunta ako sa scene ngayon din. Ang boses ng police chief ay malakas na umalingaw-ngaw sa speakerphone function. Ang pagdinig sa absolute command na iyon ay malinaw na nagtakot sa surrounding personnel na casual na nanonood sa routine intake procedure na nagaganap ilang sandali lang ang nakalipas. Ang panicked duty officer ay nagbigay ng frantic hand signal sa kanyang uniformed colleague na nakatayo malapit sa holding cells. Ang pangalawang opisyal ay cautiously lumapit sa aking posisyon na may noticeable hesitation bago mabilis na ginamit ang kanyang universal key upang i-unlock ang mabibigat na metal handcuff mula sa aking aching wrists. Opisyal nila akong tinatrato na parang highly dangerous anomaly habang respectfully inaaanyayahan akong lumayo mula sa common processing area. Eksaktong 15 na minuto pagkatapos akong ihatid sa loob ng interrogation room, ang mabibigat na wooden door ay sumabog mula sa incredibly violent push. Ang lokal na police chief ay sumugod papasok sa confined space habang mabigat ang paghinga mula sa kanyang rapid sprint pababa sa mahabang koridor. Nakatitig siya sa akin na may profound suspicion na malinaw na umaalingaw-ngaw mula sa kanyang hardened facial features habang sinusubukang maunawaan ang bizarre situation na kasalukuyang nagaganap sa kanyang departamento. Matibay niyang inutusan ang iba pang remaining officers na lumabas sa agarang lugar bago ikinandado ng ligtas ang solid door sa likod niya upang matiyak ang absolute privacy sa panahon ng aming usapan. Ang seasoned commander ay simpleng hindi maunawaan kung paano ang tila ordinaryong civilian accountant na inakusahan ng domestic financial dispute ay may highly restricted government profile. Agresibo niyang hiniling ang physical proof ng aking true identity habang tumatangging tanggapin ang automated system warnings na kumikislap sa kanyang computer sa face value. Kalmado akong umabot sa aking concealed jacket pocket upang kunin ang solid credentials bago maayos na isinilid ang leather case sa malamig na metal table na naghihiwalay sa amin. Mabilis niyang inagaw ang item upang maingat na suriin ang intricate federal seals na naka-embed ng malalim sa loob ng opisyal na identification card. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang highly secure mobile device upang tumawag sa classified verification hotline upang i-cross-reference ang aking operational credential number ng direkta sa NBI database. Ang tense silence na umaabot sa maliit na silid ay overwhelmingly heavy habang pasensyoso siyang naghihintay sa centralized operator na kumpirmahin ang aking active employment status. Ang digital confirmation ay sa wakas ay dumating sa encrypted communication line na nagpapatunay ng lampas sa anumang reasonable doubt na ako nga ay isang senior forensic auditor na may supreme operational authority. Ang kanyang highly aggressive posture
ay agad na natunaw sa genuine profesional na respeto habang dahan-dahan niyang ibinaba ang communication device pabalik sa kanyang duty belt. Opisyal na napagtanto ng commanding officer na siya ay nakatayo sa gitna ng isang massive pambansang sting operation sa halip na simpleng family inheritance squabble. Maingat niyang inilagay ang aking credentials pabalik sa mesa habang iniaalok ang kanyang complete law enforcement cooperation nang hindi nagtatanong ng anumang karagdagang unnecessary questions tungkol sa aking covert activities. Malalim na kumunot ang noo ng chief habang nakatingin pababa sa scattered local paperwork na nakaupo sa metallic surface. Ang file mo ay ganap na nakalock sa pinakamataas na posibleng level. Sino ba talaga ang pinagtatrabahuhan mo? Nagtanong ang chief na may undeniable curiosity na nagkulay sa kanyang gruff voice. Inilagay ko ang kamay ng matibay sa ibabaw ng metallic badge habang direktang nakikipag-eye contact sa weary commander. Binubuo ko ang specific case na ito sa loob ng mga buwan at mula sa eksaktong sandaling ito ang NBI ang kukuha ng lahat. Sinabi ko ng may absolute clarity. Opisyal kong ipinaalam sa kanya na ang lokal na jurisdiction sa complex estate fraud investigation na ito ay permanente nang nailipat sa specialized pambansang task force na naghihintay sa aking command. Ang lokal na police department ay hindi na magkakaroon ng anumang active role sa prosecuting ng individual suspects na sangkot sa malicious extortion scheme na ito. Pagkatapos ay binuksan ko ang hidden compartment sa loob ng damit ko upang maglabas ng highly encrypted external hard drive na naglalaman ng ultimate culmination ng aking grueling undercover work. Itinulak ko ang maliit na black device sa mesa na nagpapaliwanag na ito ay may hawak ng bawat piraso ng undeniable evidence na kinakailangan upang ganap na lansagin ang kanilang criminal network. Ang digital storage unit ay naglalaman ng lahat ng illegal na financial transaction records na nagpapatunay na tumanggap si Marcos ng massive bribes ng direkta mula kay tatay upang fundamentally baguhin ang legal trust documents. Ito rin ay may hawak ng crystal clear video surveillance footage na nagpapakita kay Liza na illegal na nasisira ang aking personal residence upang magtanim ng fabricated evidence na ginamit upang simulan ang aking false arrest. Ang pagbibigay ng comprehensive evidence package na ito ay garantisadong haharapin ng aking treacherous family members ang severe pambansang prison sentences nang walang anumang posibilidad na makakuha ng lenient plea deal. Hindi pa sumisikat ang bukang liwayway ng 5 black unmarked sport utility vehicles ang ganap na pinalibutan ang buong perimeter ng suburban house. Sa loob ng maliwanag na living room si Liza ay agresibong nagbo-broadcast ng highly anticipated second live stream upang ipagdiwang ang kanilang tila flawless legal victory. Sabik siyang nagpaparada sa paligid ng expensive furniture habang tuloy-tuloy na naghahagis ng vicious insults tungkol sa aking character sa actively engaged audience ng mahigit 1 milyong viewers. Nakaupo ng komportable sina nanay at tatay sa leather sofa na umiinom ng champagne habang ganap na sinasang-ayunan ang malicious digital campaign na isinasagawa laban sa aking profesional na reputasyon. Sila ay ganap na lasing sa temporary illusion of success nang hindi na pagtatanto na isang massive pambansang sting operation ang aktibong nagsasara sa kanilang eksaktong lokasyon. Ang pathetic fraud na iyon ay sa wakas ay magbabayad ng ultimate price para sa kanyang nakakadiri na kasakiman. Malakas na tumawa si Liza diretso sa camera lens ng kanyang smartphone. Ang kanyang arrogant digital celebration ay marahas na naantala nang ang heavily armed pambansang tactical unit ay gumamit ng specialized breaching equipment upang ganap na wasakin ang reinforced front door. Ang nakakabinging tunog ng basag na kahoy ay malakas na umalingaw-ngaw sa tahimik na suburban neighborhood habang 12-dosenang highly trained agents ang bumaha papasok sa durog na entryway. Gumalaw sila ng may absolute tactical precision, suot ang makapal na protective gear habang agresibong sinisiguro ang bawat exit point upang maiwasan ang sinumang makatakas sa premises. NBI, lahat ibaba ang mga kamay agad at umatras ngayon din.
Sumigaw ng commandingly ang isang pambansang tactical agent habang itinuturo ang kanyang armas diretsyo sa gitna ng silid. Isang tactical operator ang agresibong inagaw ang mobile device diretsyo mula sa kanyang nanginginig na mga kamay bago biglang tinapos ang active broadcasting signal. Snorts. Milyon-milyong internet spectators ang nakasaksi sa chaotic tactical raid na nagaganap sa real-time bago biglang nawala ang kanilang glowing screens sa absolute black. Ang mabilis na scrolling comment section ay agad na lumipat mula sa viciously mocking sa aking biglaang pagkakabilanggo tungo sa pagpapahayag ng pure, unadulterated terror habang napagtanto nila na aktibong binubuwag ng NBI ang buong sambahayan. Ang overwhelming public humiliation na desperadong sinubukan niyang ipataw sa akin ay instantaneously nabalik sa kanyang sariling balikat sa isang massive national platform. Nakatayo siya roon na ganap na paralyzed ng takot habang pinapanood ang buong digital empire niya na gumuho sa alikabok sa loob ng ilang segundo. Sina nanay at tatay ay marahas na itinulak ng flat laban sa kanilang expensive living room walls habang ang mabibigat na steel handcuff ay agresibong kinandado sa likod ng kanilang nanginginig na mga likod. Ang kanilang mga mukha ay mabilis na lumipat mula sa absolute malicious triumph tungo sa profound pale shock habang pisikal na kinaladkad palabas ng kanilang sariling residensya sa harap ng lahat ng kanilang curious neighbors. Ang kumikislap na pulang ilaw mula sa pambansang vehicles ay nagliwanag sa kanilang complete public disgrace, habang sila ay unceremoniously isinaksak sa likod ng heavily armored transport vans. Arrogantly nilang inakala na madaling sisirain ng kanilang fabricated evidence ang buhay ko. Ngunit sa halip ito ay nag-trigger ng inescapable pambansang avalanche diretso sa kanilang sariling mga ulo. Ang tahimik na suburban street ay ganap na naging isang massive pambansang crime scene na humihila ng atensyon ng bawat residente. Habang ang intense residential raid ay sabay na nagaganap sa kabilang bayan, isang secondary tactical team ang nagsagawa ng perfectly synchronized strike laban sa prestihiyosong downtown law firm. Ang pambansang investigators ay sumugod papasok sa opulent corporate lobby upang pampublikong arestuhin si Marcos diretso sa kanyang polished mahogany desk bago pa man niya subukang sirain ang anumang incriminating paperwork. Methodically nilang kinumpiska ang lahat ng kanyang physical client files kasama ang encrypted computer servers upang ganap na mapanatili ang massive trail ng illegal na financial transactions. Nakatayo akong perpektong tahimik sa loob ng tahimik na police station habang pinapanood ang maraming surveillance monitors na nag-stream ng successful culmination ng aking exhaustive undercover operation. Confidently akong pumirma sa finalized legal authorization papers na alam kong ang aking treacherous family ay sa wakas ay papunta ng diretso sa pambansang bilangguan. 14 buwan ang lumipas mula noong chaotic morning ng coordinated tactical raid at ang pambansang trial ay sa wakas ay umabot sa definitive closing procedures. Ang lead pambansang prosecutor ay confident na tumayo sa harap ng judicial podium upang malakas na basahin ang bawat piraso ng forged documentary evidence sa permanent public record. Methodically niyang i-project ang crystal clear surveillance video na nagpapakita ng illegal na break-in na ginawang ganap na imposible para sa cornered defendants na tanggihan ang kanilang malicious criminal actions. Ang massive mountain ng undeniable digital proof ay ganap na sinakal ang anumang pathetic attempts ng kanilang defense attorneys na makakuha ng lenient plea agreement. Ang presiding pambansang judge ay matibay na hinampas ang kanyang wooden gavel upang ihatid ang final legal consequences nang hindi nagpapakita ng kahit isang shred ng judicial mercy. Decisive niyang sinentensyahan si Marcos ng 2 taon sa pambansang bilangguan habang permanente niyang binawi ang kanyang legal license na mag-practice ng batas saan man sa buong bansa. Sina tatay at nanay ay parehong nakatanggap ng harsh 8 taong prison sentences kasama ang strict judicial order na ganap na kinumpiska ang lahat ng kanilang personal assets para sa mandatory systemic restitution. Si Liza Snorts ay opisyal na sinentensyahan ng 5 taon ng severe incarceration habang nakatanggap ng unprecedented strict probation mandate na permanente niyang pinagbabawalan sa paggamit ng anumang social media platforms
magpakailanman. Mahigpit na hinawakan ni nanay ang wooden railing ng defendant stand habang bukas na umiiyak sa harap ng entirely packed pambansang courtroom gallery. Isabela, patawarin mo ako. Tunay kong napagtanto na mali ako. Desperadong sumigaw siya habang nagmamakaawa para sa anumang lingering trace ng familial mercy. Simpleng tumingin ako pabalik sa kanyang pathetic emotional display nang may ganap na empty gaze na walang anumang lingering attachment o basic human sympathy. Decisive akong tumalikod sa buong treacherous group at diretso akong naglakad palabas ng mabibigat na wooden courtroom doors nang hindi na muling tumingin pabalik. Lumabas ako upang mainit na yakapin ang brilliant morning sunlight na sumisinag sa concrete steps bilang powerful symbol ng aking ultimate rebirth. Sa wakas ay ganap na ako ay libre mula sa kanilang toxic manipulation at handa ng bumuo ng independent future batay ng ganap sa aking sariling unshakable integrity. Ang Revenge Mode production team ay opisyal na nagpapakita ng dramatic narrative na ito ng strictly para sa educational purposes tungkol sa critical importance ng personal boundaries. Layunin naming powerfully ilarawan kung paano matagumpay na mahaharap ng mga biktima ang severe family crisis gamit ang cold logic na pinagsama sa absolute power ng legal system. Ipinakita ni Isabela ang extraordinary psychological resilience sa pamamagitan ng ruthlessly pagprotekta sa kanyang fundamental human rights at decisive na pag-execute ng complete permanent cut-off mula sa kanyang highly toxic relatives. Ang treacherous villains ay sa wakas ay nagdusa ng devastating ngunit entirely inevitable legal consequences na direktang resulta ng kanilang sariling malicious greed at incredibly arrogant criminal decisions sa loob ng courtroom. Ang core lessons na kinunan ng direkta mula sa intense legal battle na ito ay nagbibigay ng invaluable guidance para sa pagprotekta sa iyong fundamental personal boundaries. Ang pinakamapangwasak na pagtataksil ay madalas na nagsusuot ng familiar faces ng mga nagbabahagi ng ating sariling biological bloodline. Dapat mong agad na kilalanin na ang familial obligation ay hindi kailanman nagbibigay katwiran sa pagtitiis ng persistent emotional abuse o coordinated financial exploitation. Ang pagtatatag ng impenetrable personal boundary ang absolute ultimate defense mechanism na kinakailangan upang permanente protektahan ang iyong sariling self-respect. Ang ganap na pag-alis mula sa toxic manipulation ay isang powerful demonstration ng unyielding personal strength sa halip na tanda ng emotional weakness. Ang formidable power ng legal system ang nananatiling pinaka-effective na sandata laban sa arrogant predators na mali nilang pinaniniwalaan na gumagana sila sa itaas ng batas. Ang paggamit ng verifiable facts sa ibabaw ng raw emotion ay garantisadong magtatagumpay ang undeniable truth laban sa elaborate criminal conspiracies. Ang buong production team ay taos-pusong nagpapasalamat sa aming dedicated audience sa pasensyosong pakikinig sa intense narrative na ito hanggang sa pinakahuling sandali habang malalim naming pinahahalagahan ang inyong continuous support. Paano mo haharapin ang devastating situation kung matuklasan mong ang iyong sariling pamilya ay aktibong nagsisikap na i-frame ka para sa severe crime? Mangyaring ibahagi ang iyong honest thoughts tungkol sa outcome na ito sa comment section sa ibaba at tandaan na mag-subscribe.